Assalamualaikum. So, alam ko ang tagal natin hindi gumawa ng ganitong video, yung patungkol sa mga comment o reaction sa mga bagay-bagay kahit marami nagpipim sa atin. So, dahil may connection naman din to sa Islam, papag-uusapan natin patungkol nga sa pagkapanaw o pagkamatay ng dating Muslim o dating nag-Muslim. Pare siya dati, tapos nag-Muslim at sinasabi nag-mortad, pabalik-balik na si Dave, kilala naman natin. Dati ko na din siya nagawa ng video na advice, yung nasa Saudi pa tayo. So ngayon, magsasama ako ng kasama natin na magbigay din ng kanyang opinion na sa nakikitang sitwasyon na to. Ako kasi, yung nakita ko yung post na namatay, hindi agad ako naniwala kasi mamaya fake news lang o wala namang patunay na namatay siya. Pero mga pare o pastor mismo nagpo-post about sa kanya na namatay na daw. Ano sa'yo sabi nila? RIP. Rest in peace. Kami nagpo-post na din sa kanya na walang rest in peace. Alam natin, hindi natin pwede kahit sabihan ng gano'n. Pero naiisip ko din, sure ba tayo huling pagkamatay niya is hindi siya Muslim or Muslim siya, di ba? Kasi noon, nagka-issue siyang umalis sa Islam. Mortad siya. Nag-mortad siya. Kumausap sa kanya Arabo, kilala ko din. Kasi pinag-uusapan din siya doon ng mga Arabong kilala ko, mga doktor din. Na tinatawagan talaga siya, nakausap siya. Ang problema daw niya noon is naging issue, pera, inamin din niya. Pera daw, nahirapan daw talaga siya. So, may dating tumutulong naman sa kanya. So, naging pagsubok, hindi natin basta ma-judge yung tao na. Kasi karamihan ng hindi Muslim, akala nila, pag nag-Muslim ka, may pera dito. Wala. Di ba? Tayo pa yung nagbibigay kasi kabilang sa ating pillar ng Islam is yung zakat. So, tayong nagbibigay. So akala kasi ng iba siguro pag naging pastor ka dito, yung ustad, di ba? Naging ustad ka dito or imam, may mayaman, may pera ka. Pero totoo, wala. Wala tayong sahod dito natatanggap o ano man. Puro minsan, ano lang, charity, di ba? Tulong-tulong lang. Kaya nga tayo naghahanap buhay. Tulad ngayon, nasa work kami, nasa opisina kami, may meeting, pero nag-try pa rin kami, nagawa ng video ito. So ang aking masasabi, yung nga, isa siyang ginamit ng Allah para maging lesson sa lahat sa atin, maging aral. Huwag tayo masyadong kampante o mayabang sa sarili na akala mo Muslim tayo habang buhay. Kaya nga sinabi ng Allah, di ba? Lagi natin narinig sa khutbah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniwala, katakutan ng Allah ng tunay pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay Muslim. So, sa end, hindi natin alam kung mamamatay ba tayo na ganun pa rin ang ginagawa natin, Muslim pa rin tayo. Kasi maraming mga kwento, mga sheikh, mga scholars pa mismo, kahit sa Children of Israel, yung mga kwento doon, na may sheikh, religyoso, religious, tapos end of... Barsisa, malapit sa kamatayan nila, nag-switch. Naging ano siya, hindi na practicing, biglang nag-shirk, di ba? O nakagawa ng pagtatambal pa. Meron naman makasalanan na tao, tulad yung pumatay ng 99. 100 daw, ikaw 100. Sinong pipigil sa akin? Kaya nga Ikaw na yung ikaw 100. Alam niyo yung kwento na yun, di ba? Gusto niyo magbago. Tapos yung nagpainom ng aso. Painom ng tubig. aso sa makasalanan lahat yung mga tao na yun, pero yung huling hantungan nila kamatayan. Kaya hindi natin alam. Saka itong tao, hindi natin alam kung nagsyahada. Mamaya. Malay mo, nagsyahada. Kasi ang alam ko, Stad, meron naman, ako, magbibigay na ako ng opinion ko. Siyempre may hindi sa pinagtatanggol si Dave. Kasi ngayon, katatapos ng Ramadan, marami rin mga brothers na nagpo-post, parang galit sila, o parang buti nga sa'yo, parang ganun. So, ang sa akin lang, may comment ko lang doon, sana wag naman, kasi siyempre hindi naman natin alam, baka yung huling sinabi niya pa rin sa kanyang deathbed ay asyhadu an la ilaha illallah. Kasi meron akong narinig na parang kwento sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kufar yun, nagigipaglaban sila sa kufar. Pero yung kalaban na yon parang pinatay ng sahaba, nagalit ng mahal na propeta kasi nung mamamatay na siya, nagsyahada pa siya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapos pinunuyan pa rin. Pero nagalit ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kasi isa daw yun sa para parang yung balita sa propeta. Na nagalit siya parang gano'n. So, hindi natin alam, wag natin ibak kasi baka mamaya bumalik sa atin, patawarin tayo ng Allah, di ba? So, ang sa akin lang, yun lang, wag lang natin masyadong ibak yung pagkamatay niya kasi hindi rin natin alam kung nagsyahada rin siya bago siya mamatay. Hindi natin alam kung nasa loob ng puso niya. At marami na rin example. Huwag din tayo maging kampante kasi marami na rin example sa mga kwento, di ba? Yung isa doon na alam natin, lagi tayo sa masjid, lagi tayo nagdadaw, baka hindi natin sure kung sa paraiso tayo kasi example dyan, yung isang yung sa paano Israel, si Barsisa nga. Di ba?
ano pa siya, nag-segregate siya ng sarili niyang bahay para wala daw makapasok. Kaso ang fitna naman na pumasok sa kanya ay babae. Si Dave naman, inamin niya, pera. So hindi kasi natin alam kung ano ang pagsubok ng darating sa atin. So doon naman sa kwento na yun, kung alam niyo naman, to make the long story short, siyempre, nagalaw niya yung babae until such time, pinatay niya, until such time, sinamba niya na si Shaitan. So, hindi natin, ang pinakaano dyan, wag tayo maging kampante kung ano yung estado natin. Hilingin natin na lagi sa ating sala yung Siratal Mustaqim na ituwid tayo 17 lagi. times natin hihingi sa Allah, mahigit. Oo. Gabayan tayo sa tao. So, yun lang ang pinaka-comment ko doon. Huwag tayo maging assure, huwag din natin silang imak kasi ang Allah lang naman ang nakakaalam. So, ito ay opinion ko lang. Meron din kayong opinion. So, yun lang ang masasabi ko kasi may mga sample. Meron naman, isa yan si Barsisa na tuwid, religious. Meron naman, sobrang sama niya. Parang killer siya sa isang tao, sa isang lugar, di ba? So, sabi sa yata sa kanya, kung gusto mo magtauba, puntahan mo yung lugar na mga tuwid. Mga tuwid Kung na medyo, tao. ang ginawa niya, pumunta siya, naglakad yata siya noon Nabutan siya ang kamatayan. sa daan. Kasi intentions niya eh. So, actually, pang alam ko doon, i-measure yata yun kung saan siya malapit, di ba? So, actually, ang alam ko, parang mas malapit pa rin siya doon sa makasalanang lugar. Pero dahil sa habag at rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatawad siya ng Allah, pinapasok pa rin siya sa paraiso. Nilapit siya dun sa lugar Sa case ni Dave, hindi natin siya sinasabi na hindi natin sure kung ano yung pagkamatay niya, baka nagshahada pa siya o baka pinatawad siya ng Allah sa buwan ng Ramadan. Alam niyo naman na humingi siya ng tawad, hindi natin alam. So, yun lang naman ang masasabi ko para sa mga brothers dyan, hindi rin masayang yung kanilang Ramadan, di ba? Nandoon ka na naging presidente ka na eh, tinaas mo na yung sarili mo, tapos meron ng fitna, may mga ganyan lang dumaan, binaba mo na yung sarili mo. So, inshallah, sana, lang yun, reminders lang yun para sa atin. Si Firaun mismo, si Firaun, kalaban ni Musa. Oh. Ararambog ko malaala, sabi niya sa mga tao, tinapat niya yung sarili niya sa Allah. Na Diyos siya, Diyos siya mismo, pero sa habag ng Allah halos patawarin pa siya, nalulunod siya. Oo. Kaso lang yun doon na yun. Kaso lang di na siya umabot eh. Pinatawad pa sana siya, di ba? Oo. Kaso lang di na umabot eh. Ganun yung awa ng sa Allah. case pa kaya ni sa case pa yata. Di ba meron din yung Ang Tads? daming pinatay na panganay sa Badu Israel, daming ginawa. Alam ko lagi din kinukot ba Tads yung yung huling tao na papasok sa paraiso. Parang una-una silip-silip lang tapos until such time pinapasok na siya. So hindi natin alam totally. So yun lang, bilang reminder lang para sa mga brothers na huwag nyo rin siyang imak kasi hindi rin natin alam kung ano man yung kasalanan niya. Ay, kasalanan niya yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mo ba? Isa Allah mo na lang yung ginawa. So sa'yo wala naman siya sigurong personally kasalanan. So ikaw. Ang kasalanan lang niya doon nakikita natin, sinisiraan nga yung Islam, di ba? Kailan lang. Hindi lang siya umalis sa Islam, sinisiraan pa. Sinisiraan niya. Pabalik-balik siya, labas-pasok. So ngayon, itong pagkamatay, hindi din natin alam, walang balita na. Malay mo, nagsahada siya ulit or nagtauba siya, yan, patawarin mo. Hindi natin alam, di ba? Alam sa huling hininga niya, sinong saksi doon? Di ba? Anong meron sa kanya sa kabilang buhay? Ibigay mo lang yun sa Allah, pero kunin mong aral yun na maaari din mangyari sa atin. Subukan din tayo sa pera, subukan tayo saan na magbalik-balik din tayo. Mamaya, religyoso tayo, mashallah, itim na noo mo, mababalbas mo, nikabi ka. Pagdating sa pala sa mamamatay ka na, nakapag-share ka pa. Oo. Diba? Alam ko maraming mga Tads, marami rin mga pagsubok eh. Kahit yung minsan may mga nakausap din akong ustad, tuwid sila pero yung pamilya nila medyo baksak. Ibig sabihin may pagsubok sa pamilya nila. It's either hindi sila tanggap ng pamilya nila na nag-ustad sila or hindi pa nagmumuslim yung family nila. So may mga kanya-kanyang challenges eh. Sa pera, sa pamilya, sa babae, sa trabaho. So hindi mo alam kung saan. So inshallah, tulungan tayo at gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat ng ginagawa. Kaya tayo nga bilang Muslim, di ba? Lagi nating gumagawa tayo ng kabutihan kasi hindi natin alam kung ano yung mga good deeds na tatanggapin o tatanggapin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun Tanda lang. mo, hindi ikaw ang naggabay sa sarili mo. Ng Allah. Nagkampante, Hindi porke nakapunta ka sa masjid, religious ka, nakabasa ka ng Quran, hindi galing sa iyo yun. Permission pa yun ng Allah. Kahit sa adhan, di ba? Sa hayal as-salah, hayal falah, bakit mo nire-replyan na la hawla wala quwwata illa billah? Walang power, walang permission maliban lang sa Allah kasi mismo sarili mo. Hindi mo kayang pumunta
sa masjid magsala hanggat hindi ka bigyan ng permission ng Allah. Yung paggising mo ng Fajr, permission yun ng Allah. Habag niya awa sa'yo, lahat yun. Imagine mo. Tapos ikaw mayabang sa sarili mo, nakala mo kakayahan mo yun. Ikaw ang nasa Islam ka dahil sa sarili mo, hindi. Yeah. Marami dyan na sinampol nga sa amin ng isang sheikh na halos ka-level na nga si Sheikh bin Baz sa kaalaman. Sheikh bin Baz, scholar, doktor. Ka-level niya Sheikh bin Baz, scholar sa Islam. Pero mamamatay na siya, nakagawa ng mali sa Islam. Naligaw siya. Ka-level ni Sheikh bin Baz, teacher mismo na Sheikh mismo namin nagsample. Hindi na niya pinangalan kung sino yun sa Saudi. So gano'n, hindi natin alam yung huling last hininga natin dito sa mundo kung ano may iwan natin. Kung ikaw ba ay nasa Islam, kaya winarning nga tayo ng Allah, wala tamutun na illa wa antum muslimun. Huwag ka mamamatay maliban na ikaw ay Muslim. At yung sinapol nga yan kanina, yung sahaba, na pagdating doon sa gera, sa jihad o labanan, na papatayin na nga sana, tatagain na nga yung kafir na yan, biglang nagsabi, asyhadu an la ilaha illallah, sumaksi na walang Diyos maliban. Pero tinuloy niya pa rin. Yung umabot yung balita sa propeta, tinanong siya bakit mo nagawa yun, sabi niya, mamaya sinasabi lang niya yun para maligtas siya. Namula, nagalit ang propeta. Alam mo ba kung ano yung nasa puso niya? Alam mo ba kung ano yung nasa puso niya? Sabi yung sahaba na yun, I wish na ngayon pa lang ako magbabalik Islam para mabura yung kasalanan niya na yun. Nadadali niya sa kabilang buhay dahil sa pagpatay niya doon na hindi mo alam mamaya totoo yung shahada niya. Kaya hindi mo pwedeng i-judge agad pag nagshahada yung tao, wala ka na doon. Ang Allah lang nakakaalam kung ano yung nasa doon. So pakishare to, maraming salamat na may gabay tayo ng Allah at ingatan tayo na maging huling hantungan natin ganun din. So aral to, kunin natin ang aral para sa ating mga sarili. Maraming salamat, ay mabuhay sa inyo, pakishare po ito. Assalamualaikum.